Sa nakaraang nating kwento tuluyan nang natapos ang side mission ng ating bida. At sa nangyari nga na mission na yun muntik na din ikapahamak ng ating bida dahil na-encounter niya ang Insect King na si Park Lee-cheon, kaso naisahan naman ng ating bida ito at nag-iwan pa ng malaking peklat sa pagmumukha nito. Kaya lubusan nitong kinagalit, dahil sa nakuha ng ating bida na camera core ay lubos nitong nagamit para mapalakas ang mga halimaw niya sa dungeon at makalikha ito ng isang nakakatakot na alagad na kahit siya mismo ay hindi gumagana anumang pag-atake ng ating bida. At sa nakaraan kwento tuluyan na din natagpuan ng nabangga ni Xiao Xiao ang kinalalagyan ng Insect King na si Park Lee-cheon at dito na magsisimula ang matinding labanan ng dalawa. At pinakita naman ang isang tahanan na ito na yata ang kabuuhan ng tinitirahan ni Park Lee-cheon na ang Insect King. Nagsimula na nga umatake itong individual na ito kay Park Lee-cheon at nagready rin naman ito ng kanyang sandata. Kinagulat naman ni Park Lee-cheon ang ginawang atake nito at ramdam nito ang ataking yun na din ito inasahan na din ito masasalag. Kaya naman sa lakas ng atake nito tilapon nga sa labas si Park Lee-cheon. Di nga ito nakontento sa ataking ginawa niya at susundan pa niya ito kaya nagdash na ulit ito para mag-follow up ulit ng atake. Habang nasa ere pa ito nakita naman ni Park Lee-cheon ito kaso sa sobrang bilis nga nito. Tuluyan natamaan ulit ito ng isa pang atake at sa pagkakataon na ito napasukan na nga ito ng dugo. Talaga di na nito bubuhayin pa ang Insect King. At sinundan niya ulit ng isa pa kaya tilapan na naman ang Insect King sa malayo. Nagready rin naman si Park Lee-cheon ng isang atake. Habang palayo ito sa ginawang atake sa kanya nagawa naman nitong mag-counter at binato ang kanyang weapon dito. At di rin ito naasahan ng kalaban ni Park Lee-cheon at nagawa naman nitong matamaan ito ng maliit at maputulan ng konting buhok. Makikita natin sa malayuan na sobrang layo talaga ang ginawa nitong pagkatilapon kay Park Lee-cheon dahil sa malakas na ataking yun. At sinudan na niya ulit ito at lakas nga din ang nagawa nitong impact sa kalupaan. Habang iniinda ni Park Lee-cheon ang atake nito, nasabi na nga nito sa kalaban niya na sobrang kinakabahala niya. Na bakit ganito na lang daw ito kalakas at nagagawa nitong masaktan ng isang awakener. Sarkastiko naman itong sinagot na di pa ba obvious pwede mo namang hulaan bakit, sinasabi niya ito habang nagre-release nga talaga ito. Nagdi-normal na aura. Nasabi nga nito syempre isa na din akong awakened na hunter. Nagalit naman si Park Lee-cheon at di talaga ito naniniwala dito. Nasabi kasi niya isa ka amang level 30 noon tapos sasabihin mo na reach muna ang awakened level. Dagdag pa ni Park Lee-cheon, at nakita kong pinatay ka na ng isa kong alagad at pinagpiriso-piriso ka tapos. Paano ka mabubuhay ng ganun? Pasigaw nga nitong nasasabi ang lahat. Nasabi nga nito kay Park Lee-cheon, dahil sa ginawa ninyo sakin, pinipilit kong mabuhay at yun ang naging susi para mas pinulsig kong lumakas. At nagising ang natatagong lakas ko dahil sa galit na kayo mismo ang gumawa. Wala naman nasasabi si Park Lee-cheon sa mga naririnig nito. Nag-activate na nga ito ng isang skill ang Furry War Soul Bloodthirsty Rakshasa. At inatake na nga nito kay Park Lee-cheon ito. Nagawa namang nakatalon si Park Lee-cheon sa ginawa nitong atake. Kaso nag-iwan naman itong nang malakas na pagsabog at di pa malinaw kung naabutan si Park Lee-cheon sa pagsabog. Sobrang lakas nga ng ataking yun at nag-iwan ng sobrang laking damage sa battlefield ng dalawa. Kahit na nagawang mabuhay ni Park Lee-cheon sobrang-sobra naman ang tinatanggap nitong damage sa kalaban niya. At nangangamba na nga si Park Lee-cheon at bakit daw ganito ang lakas na naidagdag daw dito. Nasabi pa nga nito na ang Bloodthirsty Rakshasa ay isa daw passive skill kaya ang lakas daw nito ay parang isang nag-change class din. Dagdag pa nito na habang nakakatanggap ito ng damage mula sa kalaban nito ay lalakas din daw ito. At nagsalita na nga ulit ito na binibigyan daw nito si Park Lee-cheon sa huling pagkakataon nasan daw si Xiao Ye. At nagalit naman itong si Park Lee-cheon wag daw itong managinip ng gising at malalaman lang daw nito kung saan ang hinahanap niya kapag namatay na daw ito. Kaya naman mas lalo pa itong nagalit at nasabi kung ganun daw hahanap daw ito ng iba pang paraan para daw malaman nasan na yon hinahanap niya, pero sa ngayon. Mamamatay daw si Park Lee-cheon muna ngayon. Bigla naman nayanig ang kalupaan. At dito basta pagyanig lang at parang may manggagaling sa ilalim ang pananggagalingan ng pagyanig.
May lumabas naman na isang kalansay na kamay at hinawakan nito kaya lubusan nitong kinagulat. Nasabi nga ni Park Lee-cheon mukhang alam nito ang lumabas na nilalang sa kalupaan at nasasabi nga nito na, finally lumabas Karen kailangan ko pa talagang magkaroon ng damage para tumulong ka. Pinipilit naman nitong makaalis sa mga kamay ng malaking kalansay. Nagawa naman makaalis nito kaso biglang may aatake na nga sa uluhan niya at napatingin nga ito dito. Malakas nga din ang nagawa nitong atake dito, at mukhang di rin ito basta-basta. Bigla naman may unti-unting lumalabas galing sa kawalan at nasasabi nga nito na kawawa Kon Amon Park Cheon. At din Amon sumasagot si Park Lee-cheon. At inasar na nga nito at lubusan na din pinakita sino ito, at nasasabi nga nito kay Park Lee-cheon na kahit daw ang kaka-awakened lang di pa nito nagawang matalo man lang. At nakakahiya daw ito. Nagsalita naman itong si Park Lee-cheon na iyan daw nito at baka makatakas pa ito. At din Amon nagustuhan nito ang sinsabi ng Insect King at tiningnan nito ng masama. At hindi daw makakatakas ito at sobrang malubha nga daw ang natanggap nitong atake. Di naman ito inasahan na may sasakal sa kanya. At nasabi na nga nito kay Park Lee-cheon na sinukon amang aso ka na utusan ako ng ganyan, habang nahihirapan ng Insect King humihingi nga ito ng tawad. Tinanong na nga nito ang Purple Blood Supply daw wag daw nitong magtangka ng ano pa at mamamatay daw ito. Nasabi na nga nito na pagkatiwalaan nga daw siya at kayang-kaya na doon nitong i-handle ang lahat. At nasasabi nga nito sa kanayang isip, once daw nakuha na nito ang isang bagay sa auction maghanda na daw ito. Pinakita naman ang isang banda na maraming mga tao sa isang pamilihan sa may parke. At pinakita na din ang ating bida kasama sila Nana at Xiao Xiao mukhang namamasyal sila. At nasasabi nga ng ating bida na mukhang may hinahanap sila at sa dami nga daw na mga mamimili at mga store dito. At sinagot naman ni Nana na normal daw ang mga ganitong pagtitipon dahil taon-taon daw dinadaos ang mga ganitong gawain. Nasabi din ni Nana na pwede rin daw makipag-trade dito kaso puro daw mga low-level equipment nandito at bihira ang may high-level. Dagdag pa nito tanging sa auction lang daw makikita ang mga bagay na mas pakipakinabang daw sa isang hunter kung gusto talaga daw nitong mag-upgrade. At tinanong naman ng ating bida kung paano nga daw ang security dito. At nagulat naman si Nana sa sinabi ng ating bida at sinabi nga nito na, to be honest di maganda ang seguridad dito. At nasabi pa nga nito na, auction organizer ay ang Saint Palace Organization at ang actual manipulator sa lahat ay sila Zhang Hao, Li Jiyu, Wang Aoshan at si Liu Yi. At ang apat nga sa nabanggit ko at mga awakened hunter, at dagdag pa nito at syempre walang may nagbabalak na kalabanin sila, at ang pwedeng paud lang makipag-party shop sa auctions puro mga high level lang, para mas secure nila ang slot. At nasabi nga ng ating bida na kaya wala talagang magtatangkang magnakaw talaga. Yun pang mga group of arrogant at mga patay gutom na mga yun, at malamang lahat ng mga mahahalagang gamit ngayon ay nandito, kailangan makuha natin mga yun. Bigla namang may nilabas na talisman card ang ating bida at nagulat nga si Nana sa mga nakita nito at humihingi pala ng favor ang ating bida rito. At napalingon naman sila sa isang banda dahil nakita nilang may pagtatalo sa pagitan nina Xiao Xiao at ang isang individual na halos kaedad nito. At meron silang pinagtatalunan nga na nasabi ni Xiao Xiao na siya daw unang nakakita at ang isa naman sinasabi naman ay at sino Kon Amon na nagbabalak na kuhanin ang dapat sa akin. At dagdag pa nito habang pinagsasabihan nito si Xiao Xiao na dapat magkaroon ka ng respeto sa akin at mas matanda ako sa iyo, kaya naman dapat ako ang makakuha niyan. Di pa nga malinaw ano ang gusto nilang makuhang dalawa. At naiinis naman na sinabi ni Xiao Xiao basta daw aminin nito na matanda na ito hahayaan daw nitong ibigay ito sa kanya. Gulat naman itong si Xiao Xiao na kinuha na lang nito basta ang pinagtatalunan nila kasabay na sinabi ng kausap nito na, oo nga daw. Inaamin nitong matanda na siya masaya na daw ba si Xiao Xiao. At iniwan naman nito si Xiao Xiao na naiinis at nasabi nga nitong may hawak na halaman na ito pala ang pinagtatalunan ng dalawa na, susubukan pa ko. Nang batang ito sa mga ganitong pagkakataon mali ang taong kinalaban niya. At nasabi naman ni Xiao Xiao na bata Karen naman Habang naiinis si Xiao Xiao lumapit naman ang ating bida rito at tinanong kung ano nga daw ang problema. At nenas naman ang ating bida rito at nasabi nga nito na at may nagbobyuli na naman sa aking little sister di kita. Papatakasin ng ganun na lang.
Kaso napansin nga ng ating bida na marunong pala itong gumamit ng blockang skill sa status at di daw ito ordinaryong bata. Nagulat naman ito at ang ating bida sa sinabi ni Nana na Auntie Ye at nasabi nga ng ating bida na magkakilala pala kayo, at narinig naman ito ng individual na ito kaya napatigil ito sa paglalakad. Kaya paglingon nito tinawag niya si Nana. At wala naman emek ang ating bida at si Xiao Xiao sa sinabi nitong mga kaibigan mo ba sila? At yes auntie ang sinabi ni Nana. Kaya nasabi nito na sok a coincidence nga daw. Gulat ulit si Xiao Xiao at naibalik sa kanya ang halaman at sinabi nito na since na kaibigan kayo ni Nana kayo na bahala dyan. At napatingin na nga ang lahat dito at sinabi kasi nito na oo nga pala bago ako umalis agad congrats pala sa awakening mo at alam kong magiging proud ang tatay mo sayo. Dagdag pa nito na habang nagpapalam huwag daw kalimutan nilang diligan ito ng dugo daw. At nagtanong na nga ang ating bida kung sino daw yun at sinagot naman ni Nana ito na ito daw ay si Yezuzin at ito ang Messi King isa sa mga awakened na hunter at ito daw ay nag-iisang physician type na profession sa lahat ng mga awakened na hunter. At dagdag pa na tanong ng ating bida na tinawag mo siya auntie gaano na ba katanda yun, dagdag pa ng ating bida na as expected na isa daw itong support healing type ang ability nito. At nasabi nga ni Nana na habang may nakakatawang mga itsura sila na nasa 50 years old na daw ito at parehas daw sila ng edad ng kanyang nanay, at nasabi nga din ng ating bida na 50 years old tapos para siyang bata ang asta nito. At mibo ako kanina na sa ating bida yang binigay kay Nanang item sure akong hindi normal yan basta may nakita itong gusto niya di normal yun. At nasabi nga ng ating bida na, ano ba yan Xiao Xiao na pinagtatalunan nyo ng sister ay auntie pala. Ito po na gustong kunin po sa akin kanina itong halaman. Nasabi naman ni Xiao Xiao na gusto daw kasi nitong eregalo sa ating bida ito. At analyze naman ng ating bida ito at nalaman ito pala ay sunset flower na lumalaki lang sa malalim na parte ng gubat na Glades Forest. At nagtanga naman ang ating bida at nagkaroon daw ng interest dito ang isang medicine king na matanda na yun ng ating bida kaya nasabi pa nga nito. Hayaan na nga kunin natin pero bayaran muna natin. At tinanong na nga ng ating bida sa tindero ito at nasabi nga nito na, magkano ito, at bibilhin namin ito. At sinabi naman nito na $2,000 lang daw ito, at dagdag pa nito na sa kanyang sarili na basura lang daw ito basta lang daw nito napulot sa isang dungeon at may gusto pado pa lang. Uli nito, bigla naman sumingit si Xiao Xiao na siya na daw magbabayad nito at regalo naman niya daw ito para sa ating bida. Tinanong naman ng ating bida kung saan daw ito kumuha ng pambayad niya. Natutuwa naman na sinasabi ni Xiao Xiao na piskrito daw nitong pinag-iipunan ito para daw may mabigay na sorpresa sa ating bida. Natutuwa din naman sinabi ng ating bida na sige daw pagbibigyan na daw nito na siya ang magbayad at salamat daw sa regalo nito kaya lubusang natuwa si Xiao Xiao at kinilig sa sinabi ng kuya niya. Umupo na nga sila para mapag-usapan yung halaman na hawak nila, at natanong nga ni Nana sa ating bida na ano daw masasabi ng ating bida rito kung ano nga daw ang espesyal dito sa halaman na hawak ng ating bida. At sinabi naman ng ating bida na sinabi naman ng system na ordinaryong halaman lang daw ito. At nasabi nga ni Nana kaya nga mukhang ordinaryong halaman lang ito baka naman related kaya ito sa ating profession at ability. Natanong naman ng ating bida ano daw ibig sabihin ni Nana sa about daw sa profession. At paliwanag naman ito, habang naglabas na konting aura na, sa mga profession nga daw may mga passive na skill katulad daw sa kanya. Ang passive skill niya ay Sword Heart, dagdag pa ni Nana at it allows daw na mag-increase pa daw ang understanding nito sa kanayang skill na maibibigay ng mga item. Pag na-extract ito, kaya pala di ba Medicine King meron siguro itong kakaibang skill na mag-analyze ng mas malalim na di natin alam. Yes tama pero naalala mo may bilin siya kanina bago umalis. Nasabi naman ng ating bida na, yes tama ka doon nasabi nga nito na diligan daw ng dugo itong halaman na ito. Wala naman sinayang na sandali ang ating bida at sinubukan naman itong gawin ang sinabi ng Medicine King. Pinatakan naman na ng dugo ng ating bida ito at nagkaroon ng reaksyon. Agad, nagulat ang ating bida at nabuhayan bigla ito. At pinakitang nagkaroon ng kakaibang nilalang sa loob ng halaman. Kinagulat nga din ni Nana itong nakikita niya at mukhang may alam ito sa mga nangyayari.
Di nga makapagsalita agad ang ating bida at patuloy pinagmamasdan lang nito ang mga pangyayari. Lumabas na nga kung ano ang nasa loob ng halaman. At ito pala ay ang Demon World Flower Fairy na may level 5 at race ay fairy. Nag-notify pa nga ulit ang system na binabati sila ng system dahil sa nakuha nila ang Demon World Flower Fairy. At nagkamalay nga ito at natutuwa sa nakikita ng Demon Fairy. Bigla naman lumapit ito sa ating bida kaya pinagtaka niya ito kaya pala natutuwa itong Demon Fairy. At nasasabi nga nila na ang cute nga daw lalo na si Xiao Xiao na naa-amaze ng sobra. Nasabi naman ng ating bida ano naman daw ang kina-special nito at gusto nga nito ng Medicine King nasa level 5 nga lang daw ito. Bigla naman hinawakan ni Nana ito at kinagulat ng Demon Fairy at sinabi ni Nana na baka may kakaibang special ability nga daw ito. At kinagat naman nito ang daliri ni Nana at kinagulat nga niya ito. At nag-react naman si Nana habang tinititigan ito ng Demon Fairy ng di maganda. Nasabi nga ni Nana mukhang masyado itong matapang at kinagat niya ko. Bigla naman yamakap ito sa pisngi ng ating bida at sinasabi na baka natakot daw ito sa paghawak ni Nana at dagdag pa ng ating bida at bakit ganito nga daw mga na-encounter nitong halimaw. Nasabi naman ni Nana na ang halimaw nga daw na kasisilang daw ngayon tinitreat daw ang ating bida na family daw nito at nasabi naman ni Nana na bakit wala naman daw masamang aura ang nararamdam niya dito. Pero pakiramdam nga nito na nagseselos siya habang pinagmamasdan niya ang dalawa sa di kalayuan. At tumingin nga ito kay Nana at tumatawa na may nakakainsulto rin na pagmumuka. Kaya nainis si Nana at talaga daw sinusubukan nito ang pasensya daw nito at sinasadya patalaga ang mga pangyayari. Di pa nga natatapos ito at tinitigan pa nito ng nakakainis si Nana at effective naman. Sa kabilang banda may nagwawala naman na elepante na parang nakawala ito at pilit na nanggugulo. Nagawa namang mahawakan ng ibang tao na nandun at sumisigaw nga ang isa doon kung meron daw may hypnosis skill. At nagtaka nga din ang ating bida na bakit daw may elepante rito sa sayedad, at nakatingin nga lang sila Nana at Xiao Xiao kung nasaan ang elepante. Habang nakatitig sila sa elepante may nagsalita namang lalaki na sinabi sa kanila na hindi daw ba nila alam ang nasa balita ngayon. Kaya naman tinanong ng ating bida ito sa individual na ito na ano daw news. Sinagot naman nito na may isa nga daw baliw na nagpunta sa zoo at pinawala daw nito ang lahat ng hayop doon at sinisigaw daw na. Hayaan daw ang mga hayop sa kalupaan at bumalik daw sila sa kanilang kapayapaan at kahit kailan daw ay hindi na sila alipin. Nawerdohan naman ang tatlo sa narinig nila, at sa laki daw ng mundo meron daw talagang mga baliw na makakaisip nun. At niyaya na nga ng ating bida si Nana mag-start na daw ang auction kailangan na daw nilang makapasok. Naglakad na nga sila papuntang entrance at si Xiao Xiao ay tuwang-tuwa na para daw mabili nila ang gusto daw nila sa loob. At nasabi nga ng ating bida na marami nga daw magagandang item sa loob pero di daw niya bibilhin ito para daw isang pagnanakaw ang gagawin nito sa kanila kukuhanin daw ng ating bida kung ano ang magustuhan nito. Nasa entrance na nga sila at nagulat ang ataing abida na marami nga daw mga tao sa entrance pa lang. Bigla naman nagsalita si Nana at naglabas ng kung anong bagay, at nasabi nga nito sa ating bida na dinadok kailangan nitong pumila at meron naman na daw silang room na para lang sa mga awakened na hunter ang mga space daw doon at nilingon nga ito ng ating bida. Kaya naman humarap na ang ating bida at natutuwa naman nitong sinabi na ganun ba dalhin mo si Xiao Xiao doon at paano kon amon na sabi ni Nana sa ating bida. Sinagot naman ng ating bida ito na gusto nga daw niya daw kasi yumopo sa public seat kaya si Xiao Xiao na lang daw ang isama nito sa loob. Nagulat naman ang ating bida sa sinabi ni Nana sa kanya na bigla itong nagsorry. At nasabi nga ni Nana habang paalis na ang ating bida sa kanyang isip na. Ang ating bida daw ay yung tipo ng tao na hindi daw gagamit ng ibang tao para makuha ang gusto nito raw na paghirapan niya. At nalulungkot nga si Nana na may halong pag-aalala rin. At okay lang ka ng ating bida kay Nana at naisip din ito na bakit ito humihingi ng tawad. At paalam na nga sila sa isa't isa at hihintayin daw ni Xiao Xiao ang kuya niya doon. Nasabi naman ng ating bida habang nakapila ito sa wakas daw makakapagkilos na daw ito na nag-iisa. At nasabi naman ng ating bida na, di naman kailangan nitong magmadali at mahaba pa daw ang oras nito mag-observe na lang daw ito muna. Nasabi nga nito na finally siya na daw ang susunod na makapasok ng biglang.
May patay gutom na humawak sa balikat nito at wag daw hamarang ang ating bida sa dinaraan niya, kaya napatingin na lang ang ating bida sa ginawa nito. At nagsalita naman ang isang hunter sa likuran nila at sinita ito na ang haba daw ng hinintay nila sa pila wag daw itong sumingit. At mukhang di nagastuhan nito ng sinisita nito. At nagbanta naman ito na gusto na daw ba nilang mamatay at payabang pa nito na kasali daw siya sa guild ng God Dragon Guild kay Zooting kaya. Kung gusto daw nilang makalaban ng Dragon Guild sige nga lang daw pigilan daw siya. Wala naman nagsalita sa mga nakarinig doon at tiningnan na lang ng ating bida ito, na alam naman natin na walang pake ang ating bida saan kaman kabilang basta. Na insulto mo ito wala kang ligtas. Natuwa naman ito na hahakbang na nga ito sa gate para maitap na nito ang tiket niya biglang. May humawak sa balikat nito at kinagulat nito. At ang ating bida ito at nagkititigan na silang dalawa at nasabi nga nito na may sasabihin ka ba sakin. At inalyze naman ito ng ating bida at nasasabi ng ating bida na nasa level 30 nga daw ito at Dragon Guild pala at yung patay gutom na si Liu Yi pala. Nagpaki naman ng peking ngiti ito at pinuri ito na ina-admire daw nito ang Dragon Guild lalo na si Zooting sa matagal na daw na panahon at pinuri naman ito ng ating bida. Na ang level daw nito ay mataas na siguro at nakatagpo daw ito ng guild na babagay sa malakas na kagaya niya. Gumana naman ang pag-uto ng ating bida rito at tumawa nga ito at ayos nga daw ang ating bida may magandang mata daw ito. At pinaunlakan pa ito ng ating bida na brother mauna ka nang pumasok, at nasasabi naman ng patay gutom na ito habang tumatawa pa, ganito dapat kayo para walang gulo. At mabuhay pa kayo ng matagal gayahin nyo ta. Pinakita naman sa isang banda ang patay gutom ulit pero sa pagkakataon nasa CR ito at kumakanta pa. May pumasok naman sa CR din at palapit ito sa patay gutom na ito na walang kaalam-alam. Dinaman nito inasahan na may tumagos sa katawan nito na isang espada. Bumalta naman ito sa lapag ng CR na wala ng buhay. At pinakita naman ang ating bida na gumawa pala nito na nasasabi tingin mo makakatakas ka ng ganun na lang, habang nagre-release din ito ng aura. At galit na galit, tuluyan nang ang pinakita ang loob ng auction hall, mapapansin natin na marami ang tao sa loob na naghihintay para magsimula. Dinala rin naman ng ating bida itong bangkay ng pinatay niya para hindi magkaroon ng komosayon at nagpanggap na lang itong lasing daw ang kasama niya. Nakahanap naman na ng mauupuan ng ating bida at sana nga daw maging maayos ang mga pinaplano niya. Mukhang pinakita naman ng isang room na baka ito ang silid nila Nana at Xiao Xiao. At totoo nga nakadun ka si Xiao Xiao at hinahanap niya ang kuha nito pero hindi nito makita sa dami nga daw ng tao. At nalungkot naman si Nana na dinaman daw nito inasahan na magkahiway sila daw ngayon. At nagpakita naman bigla ulit ang Medicine King at hinawakan nito ang hinaharap ni Nana habang sinasabi na expected daw na dito pupunta si Nana at ano naman daw ang bibilhin nito dito at nasa na daw ang boyfriend niya, at namumula naman si Nana sa mga naririnig nito. Nasabi nga nito anong boyfriend auntie wala naman akong bibilhin may gusto lang akong makita. Nakita pala ni Xiao Xiao ang ginawa na naman nito at sabi nga nito umalis daw itong manyok na matanda na tesa sister daw nito na si Nana. At nasabi nga nito syempre kasama din daw itong batang ito na nandito. Nagpatuloy nga ang asaran ng dalawa at nasasabi nga ng Medicine King na nagseselos daw ba ito at waladwa itong mapapakita anong malaki sa kanya. At nasabi naman ni Xiao Xiao na ikaw ang nagseselos at wala ng room para lumaki ka pa. Nagpakita naman ang Insect King na kakapasok lang sa room at ang iingay daw nila, tumahimik daw sila. At nagulat naman si Xiao Xiao sino daw itong dumating at nasabi nga ng Medicine King na ano ba yung suot mo para kang may sakit kang bata. Nasabi nga nito na wala daw itong karapatan na pagsalitaan daw ito ng ganyan kahit daw di pa nito nababayaran daw ang paggamot nito sa pinsala daw nito noon, at dagdag pa nito. Wala daw itong pake kung alisin man niya daw ito sa Awakened Hunter list. Dinaman ito na gastuhan ng Medicine King at naglabas na nga ito ng aura na binyantaan nito na gawin mo ang gusto mong gawin tingnan natin sino madudurog sa itang na isang mababang insekto. Bigla naman may nagsalita sa likuran nila na go daw magpatayan na daw sila, wag na daw silang magdalawang isip pa. At dagdag pa nito habang pinakita na kung sino ang nagsasalita finally daw makakapanood ito ng magandang palabas. Pinakilala naman sino ito pala si Fujiwara Barley ang Dark Shadow Goddess at level nito ay unknown. Sarkastiko namang sinabi pa na gustong gusto daw nitong makakita ng mga patayan at pwede rin ba itong makisali daw.
Nasabi naman ng Insect King na baliw na babae saan kasasali na pinagsasabi mo. At nasabi naman ng Medicine King na baka daw may masakit sa katawan nito pwede daw nitong makita at mapagaling ito. May isang matanda naman ang dumating na wag na daw silang magtalo-talo pa at magsisimula na daw ang auction. Umupo na nga ang Medicine King at nasabi nito walang hiyang insektong ito pasalamat ka na tastakas ana ngayon. At sabi naman ng Insect King na tumahimik daw ito wala daw itong oras sa kanya kaya papalampasan daw nito ang pangyayaring ito. Nasabi nga nito si Fujiwara sayang naman daw may susubukan daw sana daw siyang bagong sandata. Gulat naman si Fujiwara sa sinabi ng matandang nagpakita na, Miss Fujiwara tandaan mo kasama ka sa mga member ng underground fight. Competition kapag naghanap o napatrouble ka rito aalisin kita sa pagiging members. Boring daw kasi at kailangan pa daw itong maghintay daw palagi. Nag-thank you na lang ang matanda kay Fujiwara. At nagtanong naman si Xiao Xiao kay Nana na kapag daw ba ang kuya nito maging awakened magiging ganun din daw ba ang kuya nito. At nasabi naman ni Nana habang napapatawa, na lang na pinanganak na daw silang ganon na daw ugali nila. Mukhang nakamasid lang ang ating bida at naramdaman ang pagtatalo daw sa VIP room na may 4th daw na awakened ang nasa loob na magpaparticipate din daw sa auction. At nasabi nga nitong Insect King na may nararamdaman daw ito na ganito rin daw ang pakiramdam niya dati. Sinimulan na nga ang auction at tumahimik daw ang lahat at makinig ito sa kanya. At pinakita na nga ang unang papasubasta nila, ang Ascetics helmet daw. At kung sino daw magsusuot daw nito magkakaroon ng passive skill na mapipigilan ng isang killing intent kaso isang beses nga lang daw ito pwedeng gamitin sa isang oras. At dagdag pa nito di lang yun ang pwedeng pakinabang daw nito at kukunat pa daw ang defense nila ng plus 200, habang pinakita na nga ang kabuuhan ng item. May nagsalita naman sa likuran ng ating bida sino daw gugustuhin ng ganyang equipment na may limit daw at di maganda. Mga idiots nga daw na wala daw silang alam sa mga ganyang equipments kung ano daw ang tinatagong lakas nito pero sino daw makakakuha nito mamaya daw nankawin daw ng ating bida ito. Nagsalita naman ang nangangasiwa magsisimula daw sila sa 1 milyon. May nagtaas nga ng number gustong doublehin ang bet dito. At nasabi nga nito pag siya daw ang nakakuha dito maganda daw na para sa kanya dahil mapapalakas daw nito ang depensya at stat nito. Sumigaw pa nga ang nangangasiwa kung meron pa daw magbebot sa 2 millions. Dami nga nagtataasan ng number at makikita natin na pataas ng pataas ang bet dito na umabot na sa 4.4 million. At may isa namang humirit pa na itaas ang bet nito. Kaya kinagalit nitong gustong-gusto makuha ang item at kukuhanin pa daw ito sa kanta. At napilitan nga nitong itaas pa na maging 5.2 million na at wala na daw bang hahabol. Nasasabi naman nitong nagbet ng 5.2 na wag nas anang may dadagdag pa. Nadil na nga daw sa 5.2 million at mapupunta daw ang item sa number 69. At nag-observe na nga ang ating bida sa mga nangyayari this time daw makikisali na siya. At nilabas na nga ang second na papasubasta ang Victory Bell. Pinaliwanag na nga ito once daw ginamit ito lahat daw ng kasama nitong maapektuhan na mag-i-increase daw ang mga stat nila. Hanggang matapos daw ang mission sa dungeon at magsisimula daw sa 2 million. Nagtaas na nga na ginawang 4 million na. At nasabi ng ating bida maganda daw itong artifact na ito gusto daw nitong masubukan. At nagmayabang na naman itong number 64 at nasasabi may panibagong hampas lupa nga daw na susubukan siya. Kaya nagbet na ito ng 5 million. Kaya nag-offer na ang ating bida ng 5.4 million. Na nasabi pa nga nito hanggang saan daw ang pera ng ating bida at sinagad nitong 6.2 million. Natutuwa naman ito habang pinagmamasdan ng ating bida ng pasulyap at wala namang apekto sa ating bida ang ginawa nito. At wala na daw bang magbebet daw. Talaga ba wala nang ay dadagdag ang hampas lupa na yan eka nito sa kanyang isip habang nakatingin sa ating bida na kinakabahan. Sarkastikong sinagot naman ng ating bida ito at nakakalokong tingin na nasagad na daw ang limit niya kaya hahayaan na lang daw nito na mapasa kanya ito. Sa main entrance naman nagulat ang guard sa parating na individual. Sinabi naman ng guard nagsimula na daw sa loob wala na daw ang pwedeng makapasok. Pinakita naman kung sino ito pala ang nakalaban ng Insect King at nabuhay pa ito at nagagalit na kung ayaw daw nitong mamatay umalis daw ito sa dinaraan niya. Pinakita naman sa labas ng auction house ay Jinabina.
At pumunta na ang eksena sa loob at sinasabi ng nagpapasubasta ang item na daw ito daw ang una sa dalawang huling papasubasta daw nila ngayon. At ang isa daw ay ang pinakamahalagang papasubasta nila ngayon. Unti-unti na nga nitong hinihila ang nagko-cover dito. At sinigaw na nga nito kung anong item na ito at ito raw ang weapon ng strongest boss na ang Immortal Demon King na si Desalle at ang weapon na ito ay wala pang pangalang espada. At ito daw ay ang legendary sword rank na kahit sa ilang taon na daw ang nakalipas wala daw ang pwedeng makagamit dito. Dagdag pa nito na kahit daw mga awakened na hunter di kayang paganahin ang kakayahan nito at ang Demon King lang daw ang makakagawang gamitin ito malamang pero ito ay patay na ika nito. Nagpipigil naman ang ating bida habang pinagmamasdan ang gustong-gusto nitong makuha sa lahat ng items. At nasasabi nga nito sa isip niya na sinong patay nandito pako at maghintay lang kayo lahat yan mapupunta rin sakin. Nasabi pa nga nito ang sword na ito sobrang ganda daw sa lahat ng collection, at matagal daw itong nagbibigay ng golek sa kanya pero ngayon daw dahil gusto daw nitong regalo sa mga hunter kaya dinaos nito ang subasta na daw na ito. At ang huling ipapasubasta nila ay ang nilabas na nga ang item at may escort pang ang dalawang hunters. Pinag-usapan na nga ang mga escort ng ibang nasa auction house na ito daw ang mag-brother na ang Rhine Brothers. Oo sila nga eka ng isa at ano daw klaseng t-shirt yan na kailangan pa daw ng escort. Pinakilala naman ng dalawa si Wright na may level 55 at ang profession niya ay Barrier Master. At si Rhine nasa level 55 din at Chaos Magician ito. Pinakita naman bahagya ito at ito raw ang Sky God Tears isa rin daw legendary item rank healing item at nakakaalis na ng kahit anong debuff at fully recover. Sa isang hunter, at kahit daw ang buhayin ang mga patay kaya nito basta wag lang daw lalagpas sa 24 hours na patay ito. Kinagusto naman ng ating bida ito at nasasabi nga nito ang revive ability, kailangang makuha ko ito, kahit ano pang mangyari. Starting bid ay 1 billion daw at napuno naman ng katahimikan ang lahat. Bigla naman nagtaas ng bid ang Insect King at double the price 2 billion. Natakot nga ang ibang hunter na nandoon kung lalabanan daw ba nila ang isang awakened hunter at si Park Lee-chian pa daw ito. Nilingan naman ito ng ating bida at familiar nga daw ito sa ating bida. At na-realize naman ito ng ating bida ito daw yung patay gutom na nakalaban niya sa hidden mission. Galit na galit naman si Park Lee-chian na kung sino daw ang maghaangas na kalabanan siya at humanda daw sila sa kanya. Bigla naman may nagbid ng 4 billion at ito ang number 2. Ito nga ang Medicine King na tumatawa mukhang nakikipaglaro dito. At nilakihan na naman niya at ginawa ng 8 billions at imposible daw na mahigitan ito ng Medicine King sa yaman daw ni Park Lee-chian. Number 65 16 billion sigaw ng host at biglang tiningin sila kung sino itong 65 na ito. Napapangiti na lang si Fujiwara sa likod ng naiinis na si Park Lee-chian na sino nga daw itong number 65 na ito. Interesting nga daw sabi ni Fujiwara. Pinakita naman na nag-ating bida pala yun na kinokontrol nito ang walang buhay na katabi nito. Nasabi nga ng ating bida since ito daw yung patay gutom na nakalaban niya noon umpisa na daw ng laro nila. At nakilala naman ito ng Insect King at member daw ito ng Dragon Guild na si Zhu Ting. At bakit daw ganun sinisira daw ba nila ang kasunduan na pagkatapos nilang ibenta ngayon gusto nilang mapunta din sa kanila? Ano yun pinaglalaruan nila ko? Nag-raise naman agad ito ng number niya at ginawa na nitong 20 billion. Nakisali naman din ang Medicine King na 25 billion at nag-uuglat na nga ang lahat at walang gustong makipaglaban sa mga awakened hunter ang ating bida lang. Siyempre din naman nagpatalo ang ating bida at naging 50 billion na ang ginawa nito. Sunod-sunod na nga ang offer nila at walang nagpapatalo naging 60 billion kay Park Lee-chian at sa ating bida ginawa nitong 80 billion. Hanggang sa umabot sa bid na 100 billion kaya nagugulat ang host at nasasabi ang last auction daw 50 billion lang dati ngayon umabot na sa double. Wala na daw itong mailalabas pa daw pero gagawin daw nito lahat manako lang daw ito sa kaisuting ng Dragon God Guild pero di nito alam ang ating bida ang nasa likod nito. Nangiti naman ang ating bida dahil sakto sa plano nito ang mangyari kaya simulan na daw ang countdown. Nagsimula nang magbilang din ang host at walang sumasagot sa tawag nito at may parang kumikinang din sa likuran nito. At nakapasok na nga ng tuluyan ang individual na nakaharap ni Park Lee-chian at nakamasid lang ito sa itaas ng parte ng auction.
At tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil tamang-tama daw talaga ang lahat at umaayon sa kanya. At simulan na nga daw ang plano. Ginulat naman ang host at napalingon ito sa likuran niya at ano nga daw itong nangyayari. Natakot naman ang ibang hunter at ano daw ginagawa ng isang dungeon dito. At lahat ka ng nasa VIP room ay napatayo na at napasilip kung anong nangyayari sa stage. At nakaisip naman na ang ating bida na si Zuting pala ang gagamitin nito para makuha ang ibang item at ay tago daw sa loob ng dungeon. At ang mga high level daw na hunter di magagawang makapasok sa loob at magpapanggap lang itong ating bida na wala lang. May malakas naman pagsabog ang nagaganap sa stage. Kaya pala pinipigilan nito ng isang hunter kanina kaya nangyayari ang pagsabog kanina sa stage. Nasabi naman nito na ano daw tong low-level dungeon na lumabas dito at nasabi na din ng isa wala daw dapat ay pangamba ito low-level nga daw ito at kayang-kaya nitong maklear ito kahit mag-isa daw siya. Arrow Grand Human Aka ng unti-unting lumalabas sa dungeon at nakikilala naman natin sino ito, at nagsalita na nga ang isang hunter sinong mayabang at sino daw itong nagsesalita. May malakas namang pagsabog na nanggagaling sa itaas ng dalawang magkapatid. May malakas naman ng impact ang dumagundong sa stage at pati ang babae nakatayo lang doon ay napaupo. Ang bumagsak pala galing sa itaas ito yung nakalaban ni Park Lee Chian, at binagsakan nito ang dalawang hunter na walang naging kalaban-laban dito. Nagpapakita na sobrang lakas nito. Nagulat naman ang Insect King at sumunod pa do at nabuhay pa raw ito. Nakilala naman ito ng ating bida at bakit daw nandito ito. Bumababa na daw si Park Lee Chian Aka nito na pasigan nitong sinabi at narinig ng lahat na nadaan sa auction house. Abangan tuluyan na bang mababawi ng ating bida itong espada niya. At sa dumating na individual na ito magiging hadlang din ba ito sa ating bida? At aabangan na din natin tuluyan nang nag-utos ang ating bida sa mga alagad niya dito ano naman. Na kaya ang magiging kinahihinatnan ng kwento kung gusto mo rin malaman ang mga susunod na kwento maaari ka namang mag-like and comments at palambing na din ng subscribe dapat naka-bell all para updated ka lag sa darating pa nating uploads kaya naman salamat sa suportang tunay.